Sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. So, isa pa pong napakainit na pagpalakpak para po sa mga biyayang tinatanggap natin sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. So, ang sarap pong balik-balikan yung pong kaligayahan natin sa lahat po ng kabutihan ng katapatan ng ating Panginoon. Siguro po mga ilang linggo pa natin mababalik-balikan sa ating po, nandiyan na yan sa ating, sa ano natin sa tawag Facebook. Facebook na ba? Nandiyan yan sa ating Facebook page ng Truth and Life Christian Church. So, masaya po na nakikita natin yung progress ng biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Masaya po na napapatunayan natin ang ating Panginoon ay nakakasama natin. Nandyan siya, hindi tayo pinababayaan. Tunay na buhay sa atin pong mga buhay. So, kailangan lamang natin pong i-appreciate yung napakadakilang kabutihan ng Panginoon po sa atin. Sa ating individual na buhay, sa ating pamilya, and then sa ating pong iglesia. Ang dalangin ko lamang po mga kapatid. Kasi, nakakatuwa every year, yung picture natin ng family, picture ng TLCC, kung papansin ninyo, padami ng padami yan. Nakakatuwa po. Ang dalangin ko mga kapatid, naiiyak ako kanina. Nawa, yung kung gaano tayo karami sa picture natin dito sa lupa, sana pag nakita-kita tayo sa langit, tayo-tayo pa rin. Kita-kita tayo. Ang tanging nakakalam na yung Panginoon at ang tayo at ang mga sarili natin. Although, gusto nating paniwalaan. Yun ang faith natin, pananampalataya, na ang bawat miyembro ng Truth and Life Christian Church ay tunay na hiniram ng Panginoon. Yun ang gusto natin paniwalaan. Pero bantayan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Sapagkat hindi po namimilit ang Diyos para ang isang tao ay maging Kristiyano. Tandaan po natin yan. Hindi ka pinilit para maging Kristiyano. Amen? Nagpakilala sa iyo ang Diyos. Nagparamdam siya. Pinakita niya ang katotohanan. Tinuruan ka niya. Hindi ka niya pinilit. Naging Kristiyano ka at nung maunawaan mo na Kristiyano ka, hindi mo na pinipilit ang sarili mo na maglingkod at sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kasi po sabi ng praise and worship leader kanina, sa langit, masasaya lahat doon. Walang pinipilit magpuri doon. Amen? Hindi alam ang kanyang ginagawa at parang nangangawit siya sa nangyayari sa langit. Walang kung ganon sa langit. Walang nakasulat na ganun sa Revelation. Ang meron po sa Revelation ay sumasabog ang iyong kaluluwa sa malabis na pagpapasalamat, pagpupuri, at pagsamba sa Panginoon sapagkat naunawaan mo kung gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa iyo. Kaya walang pinipilit na pagiging Kristiyano, walang pinipilit na paglilingkod sa Panginoon, walang pinipilit na pagpupuri, walang pinipilit na pagsamba sa Kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, darating nga ang panahon, ngayon na ang mga tunay na sasamba sa Kanya ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Pumapatawag na po ang mundo, mga kapatid. Ngayon pa lang, nararamdaman na natin ang isang klase ng init. Ako po kasi, sa June, 50 anyos na ako. 50 years of golden na ako sa June.
Sa aking buhay, mula sa pagkabata, hindi ako nakakaramdam ng init na kagaya ng nararamdaman ko ngayon. Naglalaro ako sa lansangan, basketball, sa kasikatan ng araw. Hindi ako naiinitan. Pero ngayon, gaganyan ka palang lalabas ka sa bahay, tirig kang araw. Para kang napapasok, babalik ka kaagad. Ganun katindi ang init ngayon. Ano ibig sabihin mga kapatid? What is happening in our world is very consistent to what has been said in our Holy Scripture, the sola Scriptura, the basis of our faith. What is happening in our world today, kung matama kayong nagbibigay ng halaga sa salita ng Diyos, nangyayari po kung anong nakasulat dito. Yung matinding init, consistent po yan sa susunod na pagkagunaw ng mundo. Amen? Amen. Ang sabi ng Biblia, yung unang pagkagunaw ay sa pamamagitan ng tubig, baha. Ang susunod ay sa pamamagitan ng hindi lang biblically consistent. It is also scientifically consistent. Habang inihintay natin yung mga nanay na nagdala ng kanilang mga anak. Mga kapatid, yung unang pagkagunaw, ang nagdaang panahon ko, mga kapatid, bago ginunaw ng Diyos ng mundo sa panahon ni Noah, is approximately 1,700 years. Kaya natin pinag-aralan yung timeline, kung inaalala niyo yung timeline. Diba? Ginunaw ng Diyos ang mundo sa panahon ni Noah, approximately 1,700 years. At dito kayo magugulat, tinataya ng marami sa mga theologians, mga scholars, na ang populasyon ng sandaigdigan sa unang pagkagunaw was approximately 6 to 10 billion people. Basta ba't gano'n? Mga kapatid, tandaan nyo, nabubuhay ang tao ilang taon bago siya mamatay? 1,000 years bago siya mamatay. Sa panahon ni Noah, si Noah, 600 something years bago siya namatay. Namumuhay sila ng ganong katagal. So sa loob ng 1,000 taon, nila na ang magiging anak-anak nila at magiging anak ng mga anak nila. So maraming theologians ang nagsasabi, nagtataya, na ang populasyon ng unang pagkagunaw is 6 to 10 billion people. Ganon karami ang napahamak. Ilan lang ang natira? 1 lang. Bilyon ang na-perish, 8 lang ang natira, mga kapatid. Now, approximately 4,000 years sa panahon natin ngayon, after that first pagkagunaw, first flood na nangyari sa mundo, after that, lumipas na ang 4,000 years hanggang sa panahon natin ngayon. Okay? At ang populasyon natin ngayon, pag chinek nyo, 2024 population, pag chinek nyo yan, ang populasyon natin ngayon, mga kapatid, is approximately 8 billion people. Okay? 8 billion na tayo ngayon. Basta ba't ganun lang? Ba't kakaunti? Samantalang noon, 2,000 years lang. 6 to 10 billion na sila. Bakit 4,000 years ang nagdaan? Bakit 8 billion lang tayo? Mga kapatid, huwag niyong kalilimutan, kinat-off na ang buhay ng tao. Okay? Sa panahon na yon. Sa panahon kaya rin ng flood. Ano sabi ng Lord? Dahil sa kasamaan ng tao, pupulutin ko na ang kanyang buhay hanggang sa amin na lang ang siling 120 years old na lang nabubuhay ang tao. Dati, 1,000 years. Kaya dumami sila ng ganung karami. Ngayon, 120 years old na lang ang lifespan. So, halos doon ang panahon
Pero, pareho tayo ng populasyon ngayon nung unang pagkagulang. Okay? The population of this small planet Earth today is approximately 8 billion people. At ang birth rate natin ngayon, mga kapatid, sa bawat araw ay may ipinapanganak na approximately 400,000 babies sa bawat isang araw. Sa buong mundo. At ang death rate natin, mga kapatid, ay approximately 50% of the birth rate. Ibig sabihin, kung may pinapanganak ng 400,000, may namamatay sa isang araw ng 200,000. Ibig sabihin, hindi nababawasan ang populasyon, lalo itong dumadami. Okay? At ang Diyos ang may control. Sa 400,000 na ipinapanganak, mga kapatid, walang sino man sa kanila ang nagdesisyong ipanganak sila. Tama, mali? Walang sino man sa mga ipinanganak ang nagdesisyong ipanganak mo na ako. Ang pangalan ko ay Doy. Ang pamilya ko ay samasangkap. Walang nagdedesisyon na gano'n. All under the control of the Almighty God. Kung sino yung ipapanganak sa araw na yon. At ito pang isa, sa nangangamatay na 200,000 per day, walang ni isa man doon ang may gusto at nagpiprepare, naghahanda sa kanyang kamatayan. Kukunin sila ng Panginoon kung kailan sila gusto kunin ng Panginoon. Now, who is in control of everything? Our God. He is in control of everything. At kadalasan, mga kapatid, mas ini-ignore natin siya kesa mas natutuwa tayo pakinggan siya at makasama sa araw-araw. Bakit? Dahil babad na babad tayo sa mga bagay patungkol sa ating sarili. Mapalad tayo, mga kapatid, sa dinami-dami ng mga tao. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magkaroon ng excitement, ng desire, ng interest, na bumangon ng maaga, na may excitement, maligo, magpabango, mag-ayos ng mga damit, pumunta dito, magpuri, umupo, makinig, at maging masaya sa ilang oras ng ating pananambahan sa Kanya. Mabalad ka, kapatid, kung gano'n ang nararamdaman mo. Mabalad ka, sapagkat tandaan mo, walang pilitan sa Diyos. Hindi ka pinilit para maging mananampalataya, no? Hindi utang na loob ng Diyos sa iyo na sinamba mo siya. Hindi utang na loob ng Diyos sa iyo na tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. No? All under the sovereign control of the Almighty God. Kaya walang pupunta sa langit na hinahatak. Halika, sumumpa ka dito sa langit, sumumpa ka, pagpuri ka. Walang ganon. Ang lahat ng pupunta sa langit, mga kapatid, ay pinrepara. Okay? Ng Diyos dito pa lamang sa lupa. So if you assess yourself, if your assessment of yourself is wala kang pakialam sa Diyos, you are not excited, you do not want to praise Him, you do not want to worship Him, para ka lang hinahanap ng sarili mo, tamad na tamad ka, nangangawit ka, wala kang pakialam. Kung yun ang assessment mo sa sarili mo, kapatid, I'm sorry, pero napakalayo mo sa sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga taong ipagsasama ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian sa huling araw. Okay?
Kapatid, sit down and listen. Have that anticipation, have that desire, have that interest, that confidence. Mga kapatid, na tinuturuan ka ng Diyos at para sa iyo ang mga salitang inihanda niya. Makita mong sarili mo na pinapakailaman ka, makita mo sarili mo na kinukulit ka ng Diyos para tumuto sa kung ano ang mainam, nag-iisang mainam para sa buhay mo. Okay. Magpapatuloy po tayo sa mensaheng pinagkaloob sa atin ng Panginoon, the proclamation of power and providence. Ito po yung pagsubaybay natin sa buhay ni Moses, sa buhay ni Moises. Paano siya ginamit ng Panginoon? In-include siya sa salvation plan or sa redemption plan ng Diyos. Listen very carefully mga kapatid, sapagkat pag-uusapan natin is the calling of Moses. Tignan mo ang sarili mo, baka may calling ka. Yung bang mga nangyayari sa buhay ni Moses ay nakikita mo, somehow, hindi man ganun katindi, kagaya ng nangyari kay Moses, but the motive of God's working in the life of Moses, when God called Moses to a very big ministry, tignan mo yung buhay mo kung somehow ay nakakamuka o may pagkakahawi ng nangyari sa buhay ni Moises. Para makita mo, meron ba akong calling? Saan ba ako tinatawag ng Panginoon? Meron ba siyang importanteng ipagagawa sa akin sa hinaharap? Okay. Actually, we will be discussing the whole chapter of Exodus 3, chapter 3. But masyadong mahaba yun. Matatalakay lang natin yung unang 6 na verses 1 to 6. So we will read Exodus chapter 3, verses 1 to 6. And it says, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. That is verse 1 of chapter 3. Okay, trivia. Trivia muna, mga kapatid. Alam niyo ang sikat sa inyo ang lugar na tinatawag na Mount Sinai. Amen ba? Sikat ko sa inyo? Popular ko sa inyo yung place na Mount Sinai? Anong nangyari sa Mount Sinai? Ano nangyari sa Mount Sinai? Doon binigay ang tablets of stones, the Decalogue, na nakasulat ang 10 utos ng Diyos. Yun yung Mount Sinai. Okay, trivia. Mount Sinai is also Mount Horeb, the mountain of God. Okay? Baka hindi natin masyadong nakakalkal ang katotohanan. Mount Sinai is also Mount Horeb. Okay? Trivia sa atin. The mountain of God. Okay, so yun ang nangyari kay Moses sa verse 1. Mga kapatid, in Moses' life in Egypt, mga kapatid, for 40 years, he lived as an Egyptian prince. Matagal siyang nakaranas ng hayahay na buhay. Mahusay na edukasyon, maayos na o pamosong personalidad, dahil anak siya ng princess ng Egypt. Hatshepsut, sabi ng ibang mga theologians. Hindi natin sure hindi confirm, walang nakaka-confirm sa history because Moses himself ay wala sa history.
Okay? Moses himself ay wala sa world history. Hindi mo mababasa sa world history ang pangalang Moses. Kilala natin siya biblically, but not historically. Pero yung mga contemporary ni Moses ay nasa history. Si Pharaoh Ramses, Thutmose II, Hatshepsut na sinasabing nanay niya or umangkot sa kanya, nandun yun. So as a prince, he had everything done for him. Dahil ang Egypt, mga kapatid, ito yung pinakamainaw na kaharian o imperyo na natin masasabi sa panahon ni Moses. Okay? Lahat ng luxury ay nandoon sa Egypt. Lahat-lahat na. So, bilang isang prinsipe, pinaglilingkuran siya. Lahat ng bagay ay isineserve sa kanya bilang prinsipe ng Ehipto. A very bright future, a future of power and prosperity awaits Moses while living in, masasabi natin, luxurious living, luxurious life. Yun ang buhay ni Moses. For 40 years, nung nasa Egypt siya, mga kapatid. But what a great contrast. Hayahay ka for 40 years, and then ito, pag-uusapan na natin, tinatawag siya ng Panginoon. After that 40 years, nung nakapatay siya, tumakbo siya ng Midian, ito ang buhay ni Moses. What a great contrast is his life when he was a shepherd sa Midian. Okay? Nung siya ay shepherd, mga kapatid, Moses had to do everything for himself. Dati nung siya ay prinsipe, hinahatid sa kanyang mga bagay-bagay. Hayahay siya. Ngayon siya ang shepherd, mga kapatid, hindi lang tao ang pinaglilingkuran niya, kundi daan-daang libong mga hindi tao, kundi mga tupa. Kakain siya, magmimerienda siya, lahat ng mga mangyayari sa buhay niya ay kailangan niyang gawin sa kanyang sarili. Kailangan niyang pagpawisan. What a great contrast. Ang laki ng pagkakaiba. Okay? Moses had to live also as a nobody. An unknown foreigner in a foreign land. Dati famous. Nakad pa lang si Moses sa kaharian ng Egypt. Nagtitilian ang mga gustong maging reyna. Okay? Nalakad pa lang si Moses matikas because Moses was a general. Kasi ang mga susunod na Pharaoh ay sinasabak talaga bilang general sa gera. At matikas si Moses. For 40 years, nung siya mature, paglakad ni Moses sa kaharian ng Egypto, matikas siya at magtitilian ang mga gustong maging reyna, gustong mapansin ni Moses. But Moses had to live in the Midian desert as a nobody. Nangingitim. Ano ba yung Tagalog ng madumi? Nanggigitata. Parang pawis na pawis. Had to live like that in the wilderness for also 40 years. So yung 40 years na hayahay, napalitan ngayon ng 40 years na pagdurusa, being a foreigner, a known foreigner in a foreign land of Midian. Application. Yan. Application number 1. Moses was humbled by God to prepare him for leadership. Gisingin natin mga sarili.
Kung tinitingnan natin yung gusto kong maglingkod sa Panginoon, gusto kong maging leader, tignan natin kung anong ginawa ng Lord sa buhay ni Moses para maging karapat-dapat. No, not karapat-dapat. Para maihanda ng Diyos si Moses bilang isang matinding leader, dakilang leader. So Moses was humbled by God to prepare him for leadership. God has broken Moses' confidence on himself. Kailangan mo lang basagin ng Diyos ang kumpiyansa ni Moses sa kung sino siya. For 40 years, namumuhay si Moses na mataas ang regard sa sarili. Mataas ang kumpiyansa sapagkat prinsipe siya ng Egypt. Pero sa mga mata ng Diyos, hindi pwedeng magamit ang kagayang status ni Moses pag nasa rurok siya ng patungkol sa kanyang sarili. Tandaan natin, yun ang motive ng Lord sa bawat isa sa atin para magamit niya tayo. Okay? Moses was humbled by God. God has broken Moses' confidence on himself to set up Moses' confidence not on himself, but on God. Kailangan mo nang basagin lahat ng Diyos ang kumpiyansa ni Moses sa kanyang sarili. Kailangan mo nang dalhin si Moses, mga kapatid, sa dulo ng kanyang sarili, na wala nang ibang makikita, kawalan na, hindi na niya kayang magpatuloy on his own kasi nasa dulo na siya ng kanyang sarili. Okay? Kailangan mo nang gawin yun ng Diyos kay Moses. Moses had to learn the life of a shepherd and also about the life in the desert to relate his whole being to the people he was tasked to lead. God slowly but surely prepared Moses for this purpose. Kailangan mapiga ng Diyos si Moses into submission to humbleness, humility. 40 years in the making. Okay? 40 years si Moses sa wilderness, sa pag-aalaga ng tupa. Numbers 12:3 speaks about Moses being a humble man. Ibig sabihin, for 40 years, tinanggal na ng Diyos ang lahat ng yabang, kumpiyansa, maling kaisipan kay Moses para maging mahusay siyang tagapangalaga, tagapanguna ng mga tao ng Diyos, ang mga Israelita. Okay? Hinambol ng Diyos si Moses. Now, like Moses, if you want to lead, okay? Baka kasi iniisip natin ang criteria na hinahanap ng Diyos sa leadership ay kumpiyansa, malakas magsalita, kayang mag-utos, hindi kayang tibagin, mataas na tao na hindi mapapasunod ng kung sino. Yun ang criteria ng mundo, but not the criteria of God in a leader. Okay? Like Moses, God prepares the heart and mind of leaders for ministry through thousands of afflictions, brokenness, and humble act. Through thousands of afflictions. Okay? Tandaan niyo si Moses, ilang taon siyang tinrabaho ng Lord para ihambol? 40 years. So huwag ka mag-aalala kapatid kung tumatagal yung afflictions mo, yung mga nangyayari sa buhay mo. Baka kasi hindi mo mapapakita-kita. Baka nagpupumilit ka pa sa Diyos na, hindi, yung sarili ko susundin ko, hindi kita papansinin. Baka yun pa yung nasa isip mo, kaya patuloy pa ang affliction sa buhay. Si Moses, tandaan mo, bago siya nahambol ng Lord, it takes 40 years. Bakit 40 years? Kasi naman, pastore,
Si Moses, prinsipe ito ng kung sa panahon natin, prinsipe ng Amerika, masyadong mataas na tao to, si Moses. Ganon siya. So it takes so many years before God humbled Moses. So brokenness and humbleness are God's important tools of making you ready for a great task in God's work. Kapatid, if you aspire that leadership position, mga kapatid, tandaan mo, maraming afflictions, maraming humbleness, maraming brokenness na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka kasi pwedeng maglingkod ng patungkol ka sa iyong sarili. Hindi ka magagamit ng Diyos patungkol sa iyong sarili. And then, verses 2 to 4, it says, verses 2 to 4. Verses 2, ito pala. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Titingnan na natin kung paano tinrabaho ng Lord si Moses. Anong paraan? Anong sitwasyon ang binigay sa kanya? Kasi hindi pare-pareho yan. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses. So then the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. And then 3. So Moses thought, I will go over and see this strange sight. Why the bush does not burn up? When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Okay, anong nangyari? Anong konteksto ng mga kapatid? God spoke to Moses and introduced himself from an unusual, unexpected source. Okay? This time, nag-usap ang Lord sa isang tao, kay Moses, sa pamamagitan ng burning bush. Okay, ano yung bush sa Tagalog? Damo. Damo ba? Sino nakakaroon ng bush sa Tagalog? Basta ganun. Basta para siyang damo. So, nagliliyab ang damo, pero hindi naman natutupo, hindi nakukonsume. Ano po, Kuya Rick? Dawag. So, yun. Nagliliyab, pero hindi nakukonsume. Nagliliyab, pero hindi nasusunog. Basta nagliliyab lang siya. Yun yung burning bush. Okay? In the Old Testament times, para hindi tayo makonfuse mga kapatid, in the Old Testament times, nasa anong time na tayo ngayon? New Testament. So, pinag-uusapan natin, Old Testament. In the Old Testament times, God used different sources to communicate to His chosen people. Ibang paraan ng Diyos na mangusap sa mga tao noong Old Testament. Kasi nagpapakilala pa lamang dito ang Diyos. Wala pa nga, dito sa calling ni Moses, sa chapter 3, wala pa nga dito yung 10 utos ng Diyos. Okay? Hindi pa kilala ang pangalang Yahweh sa panahon na ito. Unang ipapakilala ang pangalang Yahweh sa panahon ni Moses. Kaya si Moses ang unang tatawag sa kanya na Yahweh. Okay. I am who I am. Yahweh. So, in the Old Testament times, God used different sources to communicate to His people. Example of these sources, kagaya ng nangyari in Genesis chapter 15 verse 17, paano nang-usap ang Diyos sa mga tao nito? Abraham saw a smoking firepot and blazing torch. So Genesis chapter 32 verses 24-29, napag-aralan natin to. Nangusap ang Diyos kay Jacob sa pamamagitan ng isang
tao. Nakipag-wrestle si Jacob sa isang tao na ito hanggang sa binali yung tadyak niya. Kaya limping si Jacob. And then in Exodus chapter 13, verses 17 to 20, sa susunod nating pag-aaralan, makikita natin na ang Diyos sinusubaybayan at nangungusap sa buong Israelita sa pamamagitan ng araw-araw pagsubaybay sa kanila. Habang sumisikat ang araw, sinusubaybayan sila ng pillars of cloud. Okay? Imagine mo kung lalakad ka sa ganito kainit na nararamdaman natin sa wilderness o sa ilang, nang wala kang payo. Ang ginawa ng Diyos para pakilala niya kung sino siya at para i-back up niya ang kanyang sinasabing pagsumbong ka sa Israelites, every day, sinusubaybayan sila ng pillars of cloud para hindi sila mainitan. Okay? And then, sinusubaybayan naman sila sa gabi. So, ang lamig naman, iniinitan sila ng pillars of fire. O, ganun ang paraan ng Lord. Ganun na ginagamit niyang resources para mag-usap sa panahon na yun. So, God intentionally made such appearances for what? To encourage His new nation, Israel. In the Old Testament, para i-encourage niya ang buong nation, to guide them and to prove the reliability, to prove the trustworthiness of His verbal promises, verbal messages. Tandaan mo kapatid, ang Diyos mo ay hindi puro salita lamang. Tayo, pwedeng ganun. Daming salita. Kunting gawa. Pwede tayong ganun, tao tayo eh. But our God, mga kapatid, tandaan mo, hindi siya puro salita, hindi siya puro pangako. Sinisiguro ng Diyos, kapatid, na hindi ka makakapangatwiran sa Kanya pagdating ng huling araw. Sapagkat pinakita niya sa iyo lahat. Sapagkat binang up niya kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig. At kadalasan, yung paraan ng Diyos na pag-back up sa kanyang salita ay higit. Kaya wala kang maidadahilan. Hindi ako naniniwala. Ayaw kong maniwala dyan. Ganyan yan. No. Pagdating ng araw, sa huling araw, wala kang maidadahilan sa Diyos. Dahil hindi lang siya nagsalita. Pinakilala niya ang sarili niya sa kanyang ipinapakita sa iyo. Kagaya ng nangyari kay Moses, kagaya ng nangyari kay Abraham, kay Jacob, sa mga Israelita. Sa mga susunod pag-aaralan natin yun. So in our time, para hindi tayo malito, in the New Testament times, application number 2. In our time, anong panahon natin? New Testament. Hindi na tayo kagaya ng Old Testament. The New Testament times, although we were graced by God with the ultimate special revelation of God, which is the life of Jesus Christ, and the Holy Scripture that is pointing to Jesus Christ and centered to Him, God may also use some unexpected ways to communicate to us too. Ibig sabihin, mga kapatid, pagka masyado ka ng makulit, ayaw mong makinig sa Diyos, minsan, dahil mahal ka ng Diyos, mangungusap siya sa iyo sa pamamagitan ng unexpected sources. Unexpected ways. Minsan, merong gagamiting kapatiran mo, na babawalan ka. May gagamiting
magulang o kapatid, napapaalalahanan ka. Mangungusap ang Lord sa kanila dahil ang tigas na ng ulo mo, ayaw mo nang, hindi mo na makita. So, God may use unexpected sources, unexpected ways para gisingin ka. Kapag ka kasi babad ka na dun sa kasamanan mo, ang tawag ng kinakalya na ang isipan at puso mo, gigil na gigil ka ng gawin ng kasalanan, parang hindi ka na mabawalan. Dire-diretso ka na. Hindi na tumatalab sa iyo ang mga salita ng Diyos. Yan ang patuloy ko sinasabi sa mga anak ko. Dahil ang mga anak ko hindi lang dito naririnig ang salita ng Diyos. Okay? Hindi lang isang oras ng Sunday, hindi lang isang oras ng Thursday. Ang mga anak ko, pang-araw-araw nila yung pangarap, admonition ng salita ng Diyos. Kaya, masakit sa akin kung magpipili sila samantalang lulog na lulog sila sa pangaral at pipiliin pa nila yung mga kasalanang gusto nilang gawin sa buhay nila. Pero binibigyan ko sila ng napakalawak na pag-unawa at pagtitiwala. Okay? Lalo na yung mga anak ko ngayon na may mga boyfriend, girlfriend. Mataas ang tiwala na binibigay ko sa kanila. Nakakakilos sila ng malaya. Pero patuloy ako nagsasalita, mga anak, huwag gagawin to, huwag gagawin yan. Nakakatakot ang consequence kapag paulit-ulit mong naririnig, pero ikaw parang hindi mo naririnig dahil gigil na gigil ka sa kasalanan na gusto mong gawin. Tinatalo ka. Nakakatakot na paulit-ulit na sinasabi, pero parang wala kang narinig at inignore mo. Mas pinili mong pandalaya ng kaaway. Okay? God may use not just the Word of God, but God may also use yung mga magulang mo, kapatid mo, kapatiran mo na parang may nakikita sila at magpapaalala sa iyo. God may also use some circumstances. Example, maybe you're planning a sin na kinukultivate ng diablo sa iyo. Tinatrabaho ka para puntahan mo isang kasalanan at gigil ka na, pupunta ka na dun sa lugar ng kasalanan mo. Pero ginamit ng Diyos ang circumstantial. Nangusap siya through circumstances. Ibig sabihin, kung ang means mo sa pagpunta mo sa kasalanan ay yung sasakyan, pwede isang araw, maayos naman yung sasakyan. Pero bakit biglang hindi umandar, biglang hindi tumakbo? So like Moses, kagaya ni Moses, kailangan maging curious ka. Nung nagpakita ng senyales sa Lord, burning bush, ano yun? Unusual yun ah. Ano kaya ang meron doon? Curious ka. Imbestigahan mo. Ano bang sasabihin ng Lord? Moses, while investigating, nakita niya may sasabihin ng Lord. Something, maaari hindi na tayo makakakita the same extraordinary events kagaya ng kay Moses. But God, in His mercy and in His grace for us, nangungusap mo siya ng different circumstances. Kaya pagdating ng araw, wala kang may dadahilan. Kahit gigil na gigil ka sa pagtakbo sa kasalanan, ipapaalala sa'yo ng Lord, gigil na gigil ka nga eh. Pero hindi mo man napansin, maayos yung sasakyan mo, hindi mo pinatakbo nung araw na yun. Anong ginawa mo nung hindi tumakbo yung sasakyan mo? Kung meron pala si dating na meron pa isang sasakyan na, yung sasakyan na lang ni dati ang gagawin ko. You see? Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Magpapakilala siya sa iyo, papakita niya sa iyo ang mga bagay para iiwas ka niya, para turuan ka niya, gaya ng kay Moses. You have to be
curious about the workings of God. Magtanong sa sarili, ano ba yun? Ano bang meron doon? Ano bang sasabihin ng Lord? At gano'n ang nangyari kay Moses. Like Moses, when he saw the burning bush, he was curious and Moses was willing to investigate. Moses didn't ignore the sight. He investigated and found out what God wanted to say. Kapatid, pwedeng ganun din sa atin. Dahil kinakapos tayo ng panahon sa Diyos, kunwari, nandito tayo, kunwari pakinig, pero hindi naman natin ina-accept ang Word of God, ini-ignore natin, maaaring nandun tayo sa ganung kalagayan. But, dahil mahal ka ng Diyos, kung hindi ka niya makuha dito, kung hindi ka niya makuha sa salita, maaaring nangungusap sa iyo ang Lord sa mga circumstansya. Be very curious pag may mga unusual na nangyayari. Kami ni Sister Melong, saan daw rin pumunta? Sa Tagaytay, sa convention ng Tagaytay. Pupunta kami convention ng Tagaytay. May skyway, wala pang skyway, ano? Gumagamit kami ng Waze. Yung Waze, kahit magpaikot-ikot ka, ituturo ka niya. Yan ang Waze eh. Kahit na magkaligaw-ligaw ka, talaga ituturo ka niya. Ibabalikan niya sa ruta. Nung papunta kami ng Tagaytay, nandito pa lang kami sa NLEX, pinapasok kami sa, sorry, hindi ko kabisado na. Basta pumasok kami sa parang gano'n, ikot-ikot kami na. Maya-maya, ikot-ikot kami, sabi ni Sister May, Dad, sandali, hindi ba parang pabalik na tayo? Anong pabalik? Pupunta tayo Tagaytay. Hindi, pabalik. Yung mga dinadaanan natin eh. Dinadaanan na naman natin eh. Hindi yan. Maya-maya, pumayag na ako, pabalik kami dahil nakita ko, papasok na naman kami sa papuntang San Fernando. Nag-ano kami, nag-pray kami. Baka may sinasabi ang Lord. Hindi namin pinilit na pumunta ng Tagaytay. Dumiretso na kami pabalik ulit ng Bataan. Natatakot kami, baka meron na kami ways. Gustong-gusto namin pumunta ng Tagaytay, makapagpahinga doon. Pero maaaring namumusap ang Lord sa amin na bumalik na. Kaya hindi namin pinilit. Bumalik na kami. Wala namang unusual na nangyari ng panahon na yun. What I'm trying to say, mga kapatid, kapag hindi ka makuha ng Lord dahil hindi mo na siya pinapansin, at meron paraan ng Lord na unusual sa iyong buhay, na parang hindi ordinaryo nangyayari. Pero nangyari sa iyo, be very curious about it. Baka time na yun na ginigising ka ng Lord. Huwag mo ipipilit. Sapagkat nakakatakot na baka ang pamimilit mo, dalawa kasi ang paraan ng Lord eh. Mangungusap siya either to bless you or if you continually ignore Him, kapatid, dalawang bagay ang pupuntahan ng pangungusap ng Lord. Either He will bless you if you are curious to investigate and ask God what He wants to say to you, mapupunta ka sa blessing, or if you is still continually ignoring Him, yung pangungusap ng Lord ay gagamitin niya para i-condemn ka, i-curse ka. Kasi sa huling araw, papakita ng Lord, patuloy akong nangungusap sa iyo. Hindi ako tumitigil magsalita sa iyo. Paulit-ulit akong nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng linggo, sa pamamagitan ng Thursday, sa pamamagitan ng mga Bible study, but you still ignoring, I even your circumstances. Di ba ginawa ko to? Di ba ginawa ko yan? Wala ka nang maidadahilan sa iyo. Okay? So be like Moses. Be very curious. Investigate. And ask God. Anong gusto niyang sabihin? Baka ginigising ka niya.
Baka meron siyang gagawin sa buhay mo. And then, lastly, verses 5 to 6. Verses 5 to 6. Do not come any closer, sabi ng Lord. God said, take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Verse 6. Okay. Sinabi ng Diyos, do not come any closer. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Bakit siya naging holy? Sabi ng Diyos, I am God, the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At God's command, nung marinig ni Moses yung voice over na nagsasalita, immediately, at God's command, Moses removed his sandals, covered his face in God's presence because Moses was afraid to look directly at God. Covered his face at hinubad niya ang kanyang pangyapa. Truth number one. Truth number one, my dear brethren. Where God is, listen very carefully. Where God is, there is holiness. Okay? Sinasabi natin, ang bahay-sambahan natin, ang Truth and Life Christian Building Church is God's place. Amen? Gagawin niyo ba dito yung mga bagay na patungkol sa inyong sarili? Mga kabalastugan ng isip, dito niyo ba gagawin yun? If you say that this is where God, this is the place of God where we worship Him and we give praises to Him, this place is a holy place. Okay? If we say that God is here with us in the church, this place is holy. So we should act with sincerity, truthfulness, humbleness, and with reverence, because God is here. The Holy God is here with us. Kapatid, hindi basta-basta sinasamba ang Diyos. Sabi natin kanina, hindi sapilitan ang pagsamba sa Diyos. Maraming mababasa natin sa Old Testament na animoy sumamba sa Diyos, nagbigay ng papuri, nag-offer sa Diyos, pero ang kanilang offering ay hindi tinanggap ng Diyos. We cannot offer to God anything that is strange to Him. Ano ang bagay na ino-offer natin sa Diyos, mga kapatid, ay kailangan nakapasok sa motibo ng tunay na pagpupuri at pagsamba. Hindi patungkol sa ating sarili, kundi patungkol lamang sa Kanya. Remember, what has happened to sa dalawang magkapatid sa Old Testament? Si Abel at si Cain. Si Abel at si Cain, ano nangyari kay Cain? At ano nangyari kay Abel nung nag-offer sila sa Panginoon? Tinanggap ang kay Abel, ni-reject ang kay Cain. Bakit? Ang offering niya ay hindi nakapasok sa sinseridad, katotohanan, kabagaang loob, at malabis na reverence. Ano reverence tingnan? Ano na? Malalim na respeto, malalim na paggalang. Ang pagsaserve ni Cain ay patungkol sa kanyang sarili.
Yan ang wag na wag makikita ng Diyos sa atin pag tayo pumupunta sa kanyang bahay sa bahay. Okay? It is not our motivation. Mga kapatid, hindi ko sinasabing huwag kayong pumorma. Hindi Okay? Mga kapatid, ini-expect tayo ng Lord pag humarap sa Kanya na nasa ano kayo? The best that you can wear, that you can be. When you go to the church, ang gusto natin ibigay sa Lord, i-offer sa Lord, ay the best of what we can be. Sa damit, sa lahat, sa pagsusuklay, sa forma, sa lahat. The best dapat. Pero, tandaan natin, sa pagpunta natin sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos, kapatid, hindi tayo uporma para pagdating sa church ay mapansin tayo ng ating kapwa mananampalataya. If that is our motivation, mga kapatid, baliwala, gaano man tayo kagwapo, gaano man tayo kaganda, pinakamaganda man ang bihis natin, kung ang motibo ng puso natin ay hindi nakapatay sa sinseridad, truthfulness, tunay na pagpapasako, malalim na pagsamba sa Panginoon, kung hindi doon nakasalalay ang lahat ng iyon, baliwala lamang ang ginagawa natin. Okay? So it is not our motivation to be at our best para makita ng tao, no. Sapagkat tinuturo sa atin at inuunawa natin ang bahay sa bahay na ito ay lugar ng Diyos. We will come here with all truthfulness, be giving all the praises, all the glory, all worship that belongs only to our God. So, mga kapatid, truth number 2. Yes, God is our friend, but He is also our sovereign, almighty Lord and Father. Tinuturo natin, mga kapatid, we can come to God with all confidence, with boldness. Dahil Ama natin siya, we can call Him Abba, Father, with all boldness, na hindi tayo nahihiya, na may kumpiyansa. Pero tandaan natin, mga kapatid, our God, although He is our friend, huwag mong kalimutan that your God is, He is also sovereign and almighty Lord and Father. So, to approach Him in worship casually and without reverence shows our lack of respect and sincerity. Ano ibig sabihin? Merong magkapatid na anak ng sacerdote ng Old Testament. Mga anak ni Eli, yung priest na si Eli ng Levites. Meron siyang dalawang anak na sacerdote. Nag-offer sila sa Diyos ng isang pagsamba, which is very strange. Labas sa inuutos ng Diyos. Ito'y patungkol sa kanilang sarili. Mga kapatid, yung dalawang sacerdote, hindi na nakalabas sa bahay-sambahan nila. Bakit? Nang matay sila, right then and there. Bakit? Old Testament ba? I am glad na nasa New Testament tayo ngayon. You cannot offer to God strange worship. And that's why we are being admonished. Hindi ito sa pilitan. Hindi natin pinipilit mag-worship. We are worshiping God with all sincerity. Pag nag-worship ka sa Lord, kailangan patungkol talaga ang ginagawa mo sa Kanya. When we sing to the Lord, you are not imagining yourself. When you are using musical instruments in worship, you are not imagining yourself na parang rakista ka, na parang
Ang galing-galing mo. Huwag mong i-imagine ang sarili mo patungkol sa sarili mo while you are in worship. Because we cannot offer to God strange worship. It will work against you. Sa Old Testament, patay agad. Paano nangyayari yan? Maraming mainstream. Mainstream ngayon, mga kapatid. Hindi mo na hindi ka masisiyahan. Kung meron pang Holy Spirit, hindi ka masisiyahan sa paraan ng kanilang pagsamba sa Diyos. Bakit? Makikita mo sila. Mainstream to, ha? Sikat sila sa marami. Makikita mo yung mga kasuotan ng mga worship leaders. Magsusuot sila ng mga tawag sa ganun, skinny jeans, skinny na damit, yung hapit na hapit. Hapit na hapit. Kitang-kita ang hubog ng katawan. Kitang-kita dito. Kitang-kita dito. Kitang-kita yung hubog nila. At mag-worship sila sa Lord. No, 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 no. Sa mga lalaki naman, makikita mo silang nag-worship, tad-tad na mga tattoo dito, papakita pa nila naka-sleeveless, pero nag-worship sa Lord, headbanger. No, 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 no. Tandaan mo, hindi tayo marunong mag-worship sa Diyos. Ang worship na tinatanggap ng langit ay ang worship na siya ang nagturo sa atin. So hindi natin siya pwedeng i-worship sa paraan na gusto natin siyang i-worship. I-worship natin ang Diyos sa paraan na gusto niyang i-worship natin siya. Nagkakaintindihan? Hindi natin susundin yung parang makita nila akong sexy. Ay, ganito ang susunod ko para makita nila akong sexy. Kunyari, kakanta ka sa Lord, kakanta ka, pero nasa isip mo. Eh, makita ka ng people at sabihin lang, ang sexy naman ni sister. Kasi lalaki naman, ang macho naman ni bro. I'm sorry. God will not accept strange worship. Sa Old Testament, patay sila kaagad. Sa atin ngayon, ano unti-unting namamatay sa iyo? Namamatay sa iyo yung katotohanan ng pakikipagrelasyon mo sa Diyos. Truth and Life Christian Church, we cannot worship God we cannot approach Him in worship casually. Tungkol sa ating sarili, we will worship Him with reverence. We will worship Him with truthfulness and sincerity. Lagi kong pinapangusap yan kay Sister May. Critic ako kay Sister May. Pagka, Dan, okay ba itong susunod ko? No? Medyo revealing yan, hindi yan pwede. Once na ikaw yung leader na nagsuot ka dito ng bagay na parang revealing, masasabi ng mga miyembro mo sa praise and worship, bakit si Sister May, sinunod yun, ay siya leader namin. Hindi pwede yun. Kaya, I'm sorry, pero gawin ako tawag sa ganun, mahigpit ako sa kanila. I'm sorry, pero yun ang dapat. Ayaw natin na masasayang ang ginagawa natin. Ayaw natin naglulukuhan lang tayo sa Panginoon na hindi tatanggapin ang ating pagganap sa Panginoon. Yes, God is our friend, but He is also our sovereign, almighty God. We will approach Him with sincerity and with reverence. Application 3, last application. Application 3. When we come to worship God, we must approach Him with an attitude suitable for approaching a holy God. Sincere, pure, humble, reverent, reverent, but with silent confidence that your offering will be accepted by Him.
If you approach Him nang hindi ganitong attitude mo, I'm sorry, hindi tatanggapin. Hindi tatanggapin ng langit. Okay. So nakita natin kay Moses yun. Nung sinabi ng Diyos, "Amps, Moses! Huwag kang lalangit! Hubarin mo yung manyabang. Because the place where you are standing is a holy ground." At sumunod si Moses, hinubad niya ang kanyang pangyapak at hinubad niya ang kanyang sarili. Because he believed the words of God. That place is a holy ground at kailangan niyang ibigay ang respeto sa Diyos. So, in closing, ang calling. Every person God called for a great task of leadership will be tried and prepared by Him. Anyone who aspires for such a great calling must be prepared to embrace many afflictions and humbling experiences. There is no way a man can be effective in leadership if he did not pass through and walk the way of afflictions and humility. Moses is a type of Jesus Christ. Si Moses, galing sa Egypt, makumpiyansa, mayaman, prominente, pamoso, parang sa kanya ang mundo. Pero bago siya magamit ng Diyos, kailangan bumaba siya sa ganong kalagayan at mamuhay na parang isang dukha, isang shepherd. Para maunawaan niya, makarelate siya sa kung ano ang buhay ng mga taong kakalingahin niya. Because he was a type of Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Jesus Christ is the owner of everything. He owns everything. Pero bago siya magamit ng lubusan ng kanyang ama, anong ginawa ni Jesus Christ? Kailangan niyang hubarin ang lahat ng kanyang glory at mamuhay ng parang isang dukha para makarelate tayo sa kanya. Hindi yung makarelate siya sa atin. Alam na niya, para makita natin siya, ang pamamaraan niya, para isang araw, maniwala tayo na siya nga ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas. Sapagkat inabot na tayo sa ating kalagayan. So like Jesus Christ, Moses has to be humble first. Kailangang ibaba ng Diyos para maging mahusay na tagapanguna. If you aspire that, kung sino man sa atin na nag-a-aspire, gusto maging leader, kapatid, sabi ni Jesus Christ, if you want to lead, if you want to be first, you must be last. Kung gusto mong mauna, kailangan maranasan mo ang sitwasyon ng mga nasa huli. Marami pa tayong mensahe galing sa Panginoon. For now, dito po tayo magtatapos. Papurihan po natin ang pasalamatan ng ating tayo ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pama naming dakila, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa paggamit mo ng buhay po ni Moises. Isa sa mga karakter ng iyong istorya ng pagliligtas na ginamit mo, Panginoon, para turuan kami. Masalamat po sa kanyang buhay na kung saan malinaw mong itinuturo sa amin na bawat isa sa amin na malayo sa iyo, na hindi nakakasumpong sa iyo, na ginagawa lamang kung anong mga patungkol sa aming sarili, ay talaga namang tuturuan mo, i-humble mo,
upang isang araw maging ready kami, maging handa sa isang gawain na inihahanda mo, Panginoon, para sa amin. Masalamat po. Patuloy mong kawaan ng iyong iglesia. Patuloy mo po kaming pakialaman, kukukin, turuan, upang sa bawat araw, aming Ama, hindi po namin mapili kung ano ang gusto namin, kundi ang lagi namin mapili ay kung anong gusto mo. Sa ganung paraan, magiging masaya kami, Panginoon, na tunay na pupuri, sumasamba, at naglilingkod sa iyo. Masalamat at tinataas namin ang papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. Amen. And amen. Amen po.
Itaas po natin ang ating Diyos sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapagharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan. Mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him among the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpapalala po sa ating Diyos, kapayapaan po sa ating mga kapatid. Magandang umaga po muli sa ating mga. Dito na po tayo mag-breakfast. Pwede po pawagisan tayo po para sa second part. Dahil ngayon po ay Mother's Day. Pagkainit-init sa taas. Pagkainit-init. Okay, so magkaroon po kayo ng roll call ng mami. Okay, tawagin po natin ang mga mami. Unahin natin si Mami Cora. Mami Cora. Mami May. Mami Marie. Mami Marites. Makipunta po tayo lahat dito sa may harapan. Mami Mapo. Mami Diana. Sandali po, may request po ang mga young people. Gagawin daw po natin isa-isa dahil may picture lang daw po isa-isa. So, unahin natin si Ate ko. Sige po. Okay, nakaready na ba yung view? Ha? Alan? Dito lang po. Okay? Young people.